Isang magandang araw sa bawat isa. Araw na naman ng Huwebes at tayo ay sama-samang ah, mag-aral ng salita ng Diyos at dumako minsan pa sa panalangin. But then, habang inihintay natin ang may ibang kapatiran, ay nais po nating mag-shout. Kapatiran na nasa Middle East, sa Saudi, sa Abu Dhabi, sa Qatar at sa iba pang lugar ng Middle East, sa Singapore at Japan. And of course, mayroon din kapatiran na nasa Hong Kong. Sa Pilipinas, nais natin batiin ng una sa lahat ang mga nasa main church, yung nasa Gapan, at yung taga BPC, Blessed Pansinaw Church, Christ ang Pansinaw, at patuloy nating ipag-pray yung ating mga churches na itatayo sa California, sa Guam at saka sa Bangbang. At loobin ng Panginoon, pati Saudi Arabia ay kasama na rin. Nais din natin batiin ang ating buting pastor, Pastor Tom Martin at ang kanyang buong pamilya. Si Pastor Ray, na talagang umiinit sa paglingkod sa Panginoon. Si Pastora Shirley at asawa, Pastora Carla at Pastora Saralyn. Si Pastor Fernan. Ganon din, binabati mga Gen X, Siam, and all leaders and core workers. At higit sa lahat yung cast of Hymn of Love Part 2. Salamat sa inyong pagbibigay ng time, talent, treasure para maging posible ang Hymn of Love na ito. Pagpalain kayo at we are all excited na mapanood ito ng live. Amen. Sa pagkakataong ito, tayo po ay dumako na sa pag-aaral ng salita ng Diyos. Ano ba yung ating spiritual blessings in Christ? So napakaganda nito. Bilang namumuhay Kristiyano at naglilingkod, ano ba yung mga biyayang spiritual na dapat nating angkinin o malaman bilang isang mananampalataya? Ang sabi ng Ephesians 1, 3 and 4, Blessed be the God and Father of our Lord Jesus Christ, who hath blessed us with all spiritual blessings in heavenly places in Christ, according as He hath chosen us in Him before the foundation of the world, that we should be holy and without blame before Him in love. Manalangin muna tayo. Panginoon, salamat na minsan pa ay dumadako kami sa iyong banal na trono upang mag-aral ng iyong salita, makita ang katotohanan na papaloob dito, at minsan pang tumaas ang level namin pananampalataya, at higit sa lahat, amin pong malaman ang aming mga biyayang espiritual na dapat po namin taglayin o dapat magkaroon kami nito. Patnubayan mo kami, O Diyos, habang kami nag-aaral. In Jesus' name. Amen. Tagalogin po natin ang Ephesians 1, 3-4. Purihin nawa ang Diyos at Ama ng ating Panginoong Hesukristo, na siyang nagpala sa atin ng bawat pagpapalang ukol sa Espiritu sa sangkalangitan kay Kristo, ayon sa pagkapili niya sa atin na Kanya bago itinatag ang sanlibutan, upang tayo maging mga banal at mga walang dungis sa harapan niya sa pag-ibig. Amen. Kapag pinag-aralan po natin ang Book of Ephesians, ito po ay nakakatuwa, nakakakilig nga sa tuwa, sapagkat dito itinuturo on how anyone can become a Christian. At isa pa, and how God wants us to live the Christian life. Ito ay patungkol sa ating lahat, kung paano natin ipamuhay ang ating sarili sa gawi bilang mga Kristiyano. In the person of Jesus Christ, binigyan tayo bilang mga mananampalataya ng kanyang kalagayang espiritual na kayamanan. So meron tayong kayamanang espiritual na dapat po nating malaman sa hapon po ito. Una sa lahat, matutunan natin, without Christ or apart from Him, we are nothing or we can do nothing. Wala naman talaga magagawa ang tao malayo sa Diyos kapag ang pinag-uusapan espiritual na bagay.
But as believers, God says to us how rich we are in Christ. Luke 15:31. So, ipinapakita, alam mo ba kung gaano kakayaman kay Kristo kapag spiritual ang pinag-uusapan? Yet, few of us realize our true wealth and possess our inheritance. Hindi alam ng lahat na yung ating totoong kayamanan na dapat nating angkinin, yung pamana na ipinangako ng ating Diyos na pinaglilingkuran. Sabi dito, ang Diyos ay ginawa niya si Kristo bilang pinaka-source ng lahat ng ating spiritual blessings. Kaya, the moment we receive Jesus Christ as our Lord and personal Savior, all the blessings which are in Him become ours. So, naway malaman po natin ito. Nung tinanggap mo si Jesus bilang Panginoon at sariling tagapagligtas, yung mga biyaya at pagpapala na meron si Kristo ay meron din tayong access, meron din tayong karapatan na magkaroon nito. So, what are these blessings that are in Christ at which we need to appropriate and enjoy? Dapat malaman natin kung paano natin angkinin, maangkin, at ma-enjoy yung mga biyaya na sinasabi dito. Una sa lahat, dapat nating malaman, we have been chosen in Christ before the foundation of the world. Pinili ka na niya bago pa man itinatag ang sanlibutan. Napakasarap isipin na nung ikay wala pa sa Panginoon, markado ka na ikay pinili ng Panginoon before the foundation of the world. Ibig sabihin, nung unang panahon pa, hindi lang 2,000 years ago, before the foundation of the world, bago pa inilikha ang mundo, ikay nakatakda ng piliin ng Diyos upang mapasa Kanya. Napakasarap isipin nito. Ephesians 1:4, according as He hath chosen us in Him before the foundation of the world, that we should be holy and without blame before Him in love. Ito po, pinili na tayo ng Panginoon upang ikaw ay tumayo at manindigan, maging magandang patotoo, banal, katanggap-tanggap, maging pagpapala sa lahat ng taong nakakita sa atin. Di ba napakasarap na katotohanan nito? Isa ka sa mga pinili. Who we are. Sino ba tayo para piliin ng Diyos? And yet, merong nakitang potensyal, merong nakitang guts, at merong nakitang buhay na tatayo at manindigan para sa ating Panginoon. God selected us to be His very own. Sadyang pinili tayo ng Panginoon para mapasa Kanya at hindi tayo nabuhay para sa makamundo, para mamuhay na tali-tali ng dyablo, bagos pinili tayo ng Panginoon para sa Kanya. Pansinin po natin, when He chose us, kailan niya tayo pinili at why He chose us? Kailan tayo pinili at bakit kaya tayo pinili? Alam naman natin, He chose us before the foundation of the world. Bago pa lamang likhain ang sanlibutan, markado ka na, pinili ka na, nakalista ka na sa Panginoon at hindi na mabubura yon. So, naway ilagay po natin sa ating puso, bakit ba ako na-born again? Bakit ba ako nagpapatuloy sa aking pananampalataya? Pinili ka ng Panginoon. Ito po ang tandaan natin. At why He chose us? Bakit kaya niya tayo pinili? Sapagkat ang sabi dito, John 15:16, sinasabing tuwiran ng Panginoon sa bawat isa atin, you have not chosen me, but I have chosen you, and ordained you that you should go and bring forth fruit, and that your fruit should remain, that whatsoever you shall ask in my name, He may give it you. Ito ang panawagan ng Panginoon sa atin, na mayroong layunin ng Diyos
Hindi naman ikaw ang pumili sa Diyos, kundi hindi tayo ang pumili sa Diyos, kundi ang Diyos ang pumili sa atin upang magpatotoo sa sanlibutan ito, ipahayag ang salita ng Diyos. Sapagkat pangako naman niya, ano man ang hilingin mo, ibibigay ko. Sasamahan kita. So, tandaan po natin, ito yung napakagandang katotohanan. Our salvation was certainly no afterthought in the mind of God. So, ang ating kaligtasan ay tiyak at hindi ito kathang isip lamang sa pag-iisip ng ating Panginoon. No afterthought, hindi lamang niya naisip, kundi alam na ng Panginoon, darating ang time na ikisisilang, pipiliin ka ng Diyos. So, napakasarap maunawaan ito. The whole plan was conceived in eternity past. Yung planong ito ay pinaglihi, ito ay pinag-isipan ng Panginoon from eternity past. Ibig sabihin, before the foundation of the world. Isa ka sa mga pinili. Naway makita mo yung sarili mo na you are something special. Napakadaming mga tao dyan sa labas, pero bakit ikaw ang pinili ng Panginoon? Maaaring sabihin mo, Panginoon, ano ba ang aking mga talent? Ano ba ang aking mga may ko-contribute sa iyong gawain? Mayroon at mayroon kapag binuksan mo ang iyong espiritu sa harapan ng Panginoon. Mayroon kang kagamitan sa Panginoon. He had chosen us before before the foundation of the world. With this, dahil dito, will cast away all your doubts forever. Isipin mo na lang, kapag nakita mo yung sarili mo na pinili ka before the foundation of the world, lahat ng pagdududa mo sa iyong buhay, itong lahat ay mapapawi. Sapagkat katotohanan na ikaw at ako ay pinili ng Diyos for a purpose. Amen. Number 2, we have been accepted in the beloved. Ipinagkaloob tayo o tinanggap na masagana sa minamahal. Ephesians 1:6, to the praise of the glory of His grace, wherein He hath made us accepted in the beloved. Ipinagkaloob tayo ng masagana sa minamahal. This means, ang ibig sabihin nito, actually, God could never accept us in our sinful, unregenerate condition. Actually, kapag tinanong mo yung sarili mo, parang hindi ka katanggap-tanggap. Para bang isa ka lang makasalanan at patay sa kalagayan sa harapan ng Panginoon. Kapag ganito inisip natin, sino ba ako? Makasalanan ako. Napakadami kong pagkukulang. Marami akong kahinaan. Marami akong mga weaknesses. Bakit ako tatawagin ng Panginoon? Maaring kapag inisip mo ang ganitong bagay, ganyan ang mangyayari, negative ang titingnan mo. Yet, subalit kapatid, once we trusted Christ as our Lord and Savior, dahil tinanggap mo si Jesus bilang Panginoon sariling tagapagligtas, tinanggap na niya tayo sa Kanya. So, yun po yung pinaka dahilan na tinawag ka at tumalima ka, sumunod ka, tinanggap mo yung salita ng Diyos na may pananampalataya. With this, Ephesians 1:6, all your doubts will be vanished. Lahat ng pagdududa mo ay mawawala. Dahil tinanggap mo na si Jesus. Kapag tinanggap mo, huwag ka na magduda, huwag ka na mag-alilangan. Totoo. Kung totoo mong ginawa yon, ikaw ay may buhay na walang hanggan. Ikaw nga talaga ipinili ng ating Panginoon. If I look at my sinful self, kung titingnan ko lamang ang aking sariling buhay na makasalanan, for sure, magdududa ka, mag-aalilangan. But if you will fix your eyes on Jesus, na tinanggap mo, lahat ng pagdududa ay mawawala. Kaya dapat we have to fix our eyes on Jesus. We have to build our foundation doon sa tunay na pananampalataya. Makita natin yung tinapos na gawa ni Jesus sa krus ng Kalbaryo para sa atin. Ito ang siyang magpapatatag sa ating pananampalataya.
Uh, because God has accepted the perfect life and the finished work of His Son at the cross, tinanggap ka niya, tinanggap mo si Jesus dahil sa krus, dahil sa kanyang tinapos sa krus ng Kalbaryo. Therefore, in Him, we can find the acceptance. Dahil sa kanya, tanggap na tayo. At kapag nakita mo ang kanyang ginawa sa buhay mo, ito ang magtutulak sa atin upang lalo tayong umasa, magtiwala at manampalataya, hindi sa pamagitan ng ating sariling gawa, kundi yung ginawa ni Jesus sa krus ng Kalbaryo sa bawat isa atin. Binigyan ka ng kaligtasan, pinagaling ka, binibigyan ka ng panibagong buhay, masaganang buhay. Dapat ito yung ating tayuan, panindigan. Lahat nga ng spiritual blessings ay nasa himpapawid. Ito'y kailangan lamang i-declare, i-claim by faith na ito'y magkakaroon ng physical manifestation upang mangyari ito sa bawat buhay po natin. So, naway makita po natin na tanggap tayo sa Diyos through Jesus Christ. And number 3, we have been redeemed. Tayong lahat ay tinubos, and all our sins, take note, we have been redeemed and all our sins have been forgiven. Minsan ito ang hindi nila matanggap. Kapag sinabing all, it covers past, present, and future. Ephesians 1:7, in whom we have redemption. Ibig sabihin, sa Kanya ay meron tayong katubusan sa pamagitan ng through His blood, the forgiveness of sins according to the riches of His grace. Paano daw matutubos ang lahat nating mga kasalanan? Sa pamamagitan ng Kanyang dugo. All our sins are covered by the blood of Jesus. So, ibig sabihin, Christ's blood was only shed once and for all. No more shedding of the blood. Hindi na muling bababa si Jesus para hugasan ang lahat ng iyong makasalanan. Minsan lamang niya ginawa ito. So, yung pagdududa, pag-aalinlangan mo, kaya bang patawarin ng Diyos ang iyong future sins? Ito, bibigyan ko lang kayo ng pag-iisip. Si Jesus Christ, siya'y namatay 2,000 years ago. Ibig sabihin, pass. So, ikaw ay tumanggap kay Jesus, pinatawad ka niya ngayon. Ikaw ay nabubuhay sa future. Tama po ba? So, ibig sabihin, yung future, simula nung tinanggap mo si Jesus hanggang sa mga future na susunod, all your sins are forgiven. Of course, just acknowledge your shortcoming before God. Andun na yung pagpapatawad ng Panginoon. Ganun lamang kasimple. At sabi nga, madalas natin narinig, ang kasalanan ay hindi na issue sa Panginoon. Ibig sabihin, kung napakadami mong mga kasalanan, kapag ito'y idinulog mo sa Panginoon, kapag ito'y nagpakumbaba ka sa Panginoon, ando na yung pagpapatawad niya. So, past, present, and future, meron kang kapatawaran ng mga kasalanan. So, ang ibig sabihin ng forgiveness ng ating mga kasalanan ng all our sins have been forgiven, ibig sabihin, tinubos tayo. We have been buy back. We have nirelease tayo dun sa ransom na dating tayo ay slave to sin, alipin ng kasalanan, subalit tayo tinubos, pinatawad ang ating mga kasalanan kahapon, ngayon at bukas. At naway malaman natin, we have been bought o we have been purchased at a price. Binili tayo ng mamahaling presyo, dugo ng ating Panginoon Jesus ang pinambayad niya sa ating mga kasalanan. Ganoon katayo kahalaga sa harapan ng ating Panginoon. And not only this, we have been forgiven. Pinatawad tayo. Isaiah 44:22, ito sinasabi niya, I have blotted out as a thick cloud your transgressions, as a cloud, your sins return unto me, for I have redeemed you.
aking pinawi na parang masinsing ulap ang iyong mga pagsalangsang at parang alapaap ang iyong mga kasalanan. So, ganoon tayo pinatawad ng ating Panginoon. Ito rin ang confirmation ng Luke 7:47. Wherefore say unto thee, her sins which are many are forgiven. Kaya nga sinasabi ko sa inyo, ipinatatawad na ang kaniyang maraming kasalanan. So, kahit na gaano ito karami, basta't marami, may kapatawaran pa rin. Paano niya nagawa ang pagpapatawad? Dahil sa kanyang dugo. Hinugasan ng lahat ng ating mga kasalanan sa krus ng Kalbaryo 2,000 years ago, at ito'y nagte-take effect hanggat merong mundo na kinagagalawan natin. Yung pagpapatawad ng Diyos ay tuloy-tuloy lamang. Yun ang atoning sacrifice na ginawa ng ating Panginoon, yung pagtubos sa atin. So, you are already sealed. Your salvation is sealed. Your salvation is sure, sapagkat ito'y sinabi ng ating Panginoon. Ephesians 1:30, in whom you also trusted, after that you heard the word of truth, the gospel of your salvation, in whom also, after that you believe, pagkatapos ng maniwala, you were sealed with the Holy Spirit of promise. That is a divine sealing. Sinelyuhan ng kanyang dakilang kapangyarihan. At kapag ito'y sinelyuhan, when we say sealing by the Holy Spirit, it denotes ownership and security. Ito ay tinitiyak na ikaw ay pag-aari na ng Panginoon at meron na itong kasiguraduhan, meron na itong katiyakan. You and I, we belong to Christ, and we shall always belong to Him. Palagi tayong mananatili sa Kanya. So, maaring side question lang, Pastor, paano yung dating kasama natin pero ngayon nawala na? Isang bagay lang naman ang aking nakikita doon. Kung totoong sila'y mananampalataya, kung tunay na sila'y tumanggap, belongs to every Christian. So, tayong lahat ay may karapatan na angkinin ang kaligtasan at pagpapalang spiritual na pinangako ng ating Panginoon. They are only ours if we are in Christ. Lahat yun ay nasa atin kung ikay na kay Kristo. Ephesians 1:3, ulitin ko lang, our Lord Jesus Christ hath blessed us with all spiritual blessings in heavenly places. Na siyang nagpala sa atin ng bawat pagpapalang ukol sa Espiritu sa sangkalangitan. Walang kaduda-duda, silyado na ang iyong kaligtasan, hindi na ito mawawala. Amen. So in conclusion, nais ko lang ipaabot sa inyo ang apat na pinag-aralan natin. Dapat malaman mo that we have been chosen in Christ before the foundation of the world. Pinili ka ng Panginoon. Hindi nagkamali ang Diyos sa kanyang pagpili sa iyo. We have been accepted in the beloved. Tanggap ka na sa harapan ng ating Panginoon. At naway malaman mo, tayong lahat ay nagkukulang at nagkakamali, but I just want to give you assurance, we have been redeemed and all our sins are forgiven. Naway ito po ang ating mapagbulay-bulayan, at ang pinakahuli sa lahat, naway magkaroon ka ng katiyakan that we have been sealed with the Holy Spirit of promise. Yung kaligtasan mo, silyado, markado na yan, ikaw ay para sa Panginoon at hindi ikaw para sa dyablo. Amen. So, sa oras pong ito, akin pong hinahamon ang lahat ng mga nakatutok online, bago man o nagdududa pa. Yung kaligtasan, ito'y ipinapangako ng Panginoon at ito'y matatanggap lamang natin
sa pamagitan ng ating panalangin na may paniniwala at pananampalataya. Dapat ito'y sambitin ng ating mga labi. Kung meron man nais na tumanggap doon sa pangako ng kaligtasan upang ito'y maselyuhan din, ikay sumunod sa maikling panalangin ng pagtanggap at ariin mo na ito'y nagmumula sa iyong puso. Let us pray. O aming Diyos, na dakila at makapangyarihan sa lahat. Salamat po, Panginoon, na minsan pa narinig ko ang salita ng kaligtasan. At inaamin ko po na ako'y naging makasalanan at hindi ko kaya ligtas ang aking sarili. Kaya ako'y nagpapakumbaba, ikinukumbisal ang lahat ng aking mga kasalanan. At sa oras na ito, binubuksan ko po ang aking puso at tinatanggap kita, Jesus, bilang aking Panginoon at sariling tagapagligtas. Naniniwala ako na sa oras na ito, ikaw, Jesus, ay nasa aking puso na. At ako ngayon ay may buhay na walang hanggan. At ang aking pangalan ay nakasulat na sa aklat ng buhay. Salamat po sa pangako na buhay na walang hanggan. Sa inyo ko pinagkakatiwala ang kailang buhay simula ngayon sa mga susunod ng panahon. Maghari ka sa kanilang buhay. In Jesus' name. Amen. Praise the Lord. So, sa hapon pong ito, tayo ay minsan pang dadako sa mga prayer items natin. So, let us pray. Panginoon, salamat na naipahayag yung salita at binigyan po ninyong katiyakan ang bawat isa, yung mga bagay na spiritual blessings in Christ na pwede po naming angkinin. At sa oras na ito, kami rin ay dumadako sa panalangin upang una po naming itaas ang buhay po ni Sister Marisa Estacio. Salamat o Diyos na kung saan ang patuloy mong pagkilos at pangunguna sa kanyang buhay, ano man ang kanyang physical na karamdaman sa mga pagkakataong ito, umaasa kami o Diyos na iyong kamay ay abutin siya at higit sa lahat, mamuhay siyang normal sa ilalim po ng iyong biyaya. Hindi lamang siya, kundi ang buong pamilya. Continue to bless them. Gamitin pa sila o Diyos sa iyo pong gawain. Salamat sapagkat sila ay kaantabay po namin sa ministeryo. At alam namin na patuloy mong pagpapalain ang kailang buhay at ang kailang hanap buhay. Maging si Tatang Resty, nagpapasalamat kami sa kanyang buhay na siya ay patuloy mong dinudugtungan ang kanyang buhay upang maranasan ang iyong kabutihan. Salamat sapagkat ang aming Tatang Resty na alamat ng iyong gawain ay talagang nakaka-bless sapagkat simula nang makakilala sa iyo hanggang ngayong may edad na ay hindi siya nahinto sa pagdalaw sa iyong gawain. At bagaman ngayon mayroong pandemya ay nasa bahay lamang, subalit yung kanyang pananampalataya ay patuloy pa rin nakatindig para sa inyo. O Diyos, kayo ang siyang magbigay pa sa kanya ng mahabang buhay, malakas at malusog na pangatawan, at isang kagalakan na makita po namin siya na nagpapatuloy sa iyo pong gawain. Continue to bless him at siya at ang kanyang buong pamilya. Ganon din o Diyos, patuloy po namin dinadalangin ang napipintong operation ng aming kapatid na Sister Davy Lacap. Umaasa kami, kayo ang siyang magbibigay sa kanyang kapanatagan, kapayapaan, pananampalataya. Huwag magduda at magalinlangan, hawak mo ang kanyang buhay. During the operation, we do pray na hawakan mo po o Diyos ang buhay ng doktor na siyang mag-oopera. At ganun din po o Diyos lahat ng mga mag-a-assist, at umaasa kami magiging mabilis lamang operasyon upang tunay na malampasan ng aming kapatid ang kanyang minsan na pag-aalinlangan. Subalit naniniwala kami, bibigyan mo siya ng courage, Panginoon, at katapangan sa kanyang pananampalataya at ang kanyang isipin, Panginoon, ito ay hawak niyo ang kanyang buhay, wala siyang dapat pag-alala. O Diyos, salamat din sa lahat ng mga financial provision niyo upang yung gastusin ng kanyang pag-oopera ay masustain, Panginoon. Salamat po o Diyos, continue to bless the Lacap family. Salamat din o Diyos sa buhay ni Lydia Lalo, Maury, Marlene Mangalus at Lyndon Calaw. Ito po yung mga tatlong kaluluwa na palagi po namin binabantayan sa panalangin. Salamat sa kanilang buhay, mahabang buhay at
masaganang buhay ang siyang inaasahan po naming mangyari sa kaila at makita po namin na patuloy po silang pinagpapala. Salamat o Diyos sa iyong pag-ingat at patnubay sa kanilang buhay. Ganon din o Diyos kay Brother Manny. Salamat sa mabilis na kagalingan ng kanyang polyps, Panginoon. Umaasa kami na kontrolado po ninyo ang kanyang buhay at ang kanyang kalusugan. Salamat o Diyos na tunay na loobin nyo na hindi na siya mag-undergo ng operation upang sa ganun ay sa magitan lamang ng mga binisina, ito ay maihinto na, gagaling na yung polyp sa kanyang ilong, Panginoon. Salamat po o Diyos sa iyong kabutihan sa mag-asawang Pastora Shirley at Manny Martin, Panginoon. Ganon din o Diyos ay patuloy po namin tinataas ang buhay ni Carmel Sunga, yung anak po ni Sister Angie na kasama sa Blessed Pansinaw. Salamat o Diyos sapagkat nakikita po namin yung kanyang kalagayan ay nagiging normal. Yung stress na dumating sa kanyang buhay ay tunay na magkaroon siya ng complete healing, Panginoon. Mamuhay siyang normal, manumbalik ang kanyang pag-iisip na hindi po nag-i-struggle, hindi nag-i-stress, Panginoon. Salamat o Diyos na makita po namin ang batang ito that in the near future, magamit pa siya sa iyo pong gawain. Nais ko rin pong itaas minsan pa ang iyong gawain, ang mga simbahan ng Mother Church, yung Gapan, yung Blessed Pansinaw Church, yung California, yung Guam, at saka yung Bangbang, maging yung Saudi Arabia. O Diyos, tinataas ko po ang mga simbahan na ito at ang mga itatayo pa. Naniniwala kami na yung pangalan ng Christ Ambassador na may international, umaasa kami na ito'y magkakaroon po ng kaganapan at sa aming kapanahunan ay makita po namin mayroong mag-i-exist na international churches, Panginoon, ng Christ Ambassador. Salamat po sa iyong kabutihan, maging yung mga existing right now, continue to bless, encourage everyone, maging ang bawat dumadalong miyembro dito, mga leaders, Panginoon, co-workers, continue to encourage them, maging supportive sila sa ministry na kanilang ginagalawan at maging effective, makapag-akay pa sila ng maraming mga kaluluwa. Salamat sa bawat buhay ng iyong mga anak na magiging matapat, maging yung mga supporter naming financial sa local at international. O Diyos, hindi ba namin sambitin ng mga pangalan nila, kilala po niyo sila, yung may puso na tumutulong sa iyo pong gawain. Alam namin napakalaki ng operating expenses ng Mother Church. At salamat sa kailang buhay na patuloy mong pinagpapala at handang tumulong sa iyong gawain, Panginoon. Nagdideklara ko ng buhay, biyaya at pagpapala at kalusugan, mahaba pang buhay sa mga supporters na ito upang masustain, masuporta ang pangangailangan ng simbahang ito ng Mother Church. Maging yung aming commercial space na siya aming pinag-pray. Salamat sa perfect time na ito ay makapagtayo na upang magamit, Panginoon, mapakinabangan in the near future. Maging yung lot for lease, patuloy namin dinadalangin yung mga negosyante na makita yung lugar na ito na potential upang ito'y kanilang i-lease for so many years, mapakinabangan nila ng Panginoon. Salamat sapagkat alam namin yung perfect time ay tunay na mangyayari upang ang pangangailangan ng simbahan ay masustina at higit sa lahat yung dream church po namin na inaasahan maitatayo sa iyong dakilang pangalan. Alam namin, O Diyos, ito'y para sa inyo at naniniwala kami mangyayari ito sa tamang panahon. Ganon din, O Diyos, dinadalangin po namin ang sitwasyon ng Pilipinas. Salamat sapagkat unti-unti na po namin nakikita yung kaganapan na kompletong kapayapaan, O Diyos, ng bansang Pilipinas at yung COVID na ito. Nararamdaman po namin na talaga unti-unti napupuksa na, naihinto na, nawawala na at nawawala na silbi ang gawa ng kaaway. Dinadalangin po namin ang Pilipinas muling makarecover. Yung economy, O Diyos, ay umangat. Magkaroon ng marami pang negosyo, maraming trabaho, Diyos, ang siyang makakapagtrabaho yung mga tao at mamuhay pa ng normal, Panginoon. Salamat, O Diyos, maging yung upcoming election by May 22 next year, May 2022, umaasa kami, Panginoon, ngayon pa lamang ay pinagkakatiwala na po namin kung sino yung luluklok mong presidente, yung tamang presidente na siyang talagang ang makita niya ay ang pagtulong sa bansang Pilipinas kung paano umangat ito, sapagkat ito'y propesiya na you will bless Philippines, mananagana ang bansang Pilipinas, aangat
makikilala siya dito sa Asia, Panginoon, na pinagpala at makita nila na talagang totoo ang Diyos na kanilang pinaglilingkuran. Salamat po ng lahat nito mangyayari sa aming pong kapanahunan. Ganon din po, Diyos, patuloy po namin dinadalangin ang bayan po ng Candaba under the leadership ng aming Mayor Rene Maglangke. Salamat sa kanyang buhay at sa lahat ng effort na kanyang ginagawa. Kayong siya magpapala. Patuloy din ninyong ingatan sa lahat ng kanyang ginagawa. Ilayo sa lahat ng gawang kapahamakan, Panginoon. Bigyan siya ng kalusugan, siya at ang kanyang kasamang mga naglilingkod sa bayan, Panginoon. Salamat sa mga proyekto na kanyang patuloy na ginagawa at naway matapos po niyo ito, Panginoon, ipagpatuloy upang maranasan pa ng bayan ng Candaba ang asenso nito, Panginoon. Continue to bless Candaba, ang lahat ng mga pananim, lahat ng mga negosyo, lahat ng mga pinagkakitaan, o Diyos, ng bayang Candaba ay manatiling umunlad, Panginoon. Sapagat Candaba is blessed, pinagpala mo ang bayan ng Candaba. O Diyos, sa pagkakataon pong ito, ay akin pong itinataas ang lahat ng mga nakatutok online. Kung may mga kani-kanya mga prayer request na hindi man lang naipaabot, umaasa kami, nagtitiwala ang lahat ng ito yung pong katatagpuin, sapagkat ito'y dinideklara na makita nila ang kasagutan nito. Mangyari ang iyong dakilang kalooban. At sa ilihon po ninyo ang mga panalangin po namin at ang buong gawain nito ay naging pagpapala sa lahat ng mga nakatutok online. Salamat po sa gabing ito. Maingat na sa iyo ay amin pong itinataas, ibinibigay, o Diyos. Tanggapin mo aming pinakamatas na papuri, pasasalamat at pagsamba. Ito po aming samod dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Praise the Lord. So, sa pagkakataon pong ito, the grace of our Lord Jesus Christ and the love of God and the communion of the Holy Spirit be with you all. Dahil kay Jesus, tayong lahat ay sukdulang pinagpala, lubhang itinangi at taimtim na minamahal po tayo lahat ng Diyos. God bless you all.